What is up guys? So for today's video, mag-share lang po sa inyo ng Philippine Stock Exchange investment journey natin. As of today, mahigit 431 pesos na po yung stock portfolio natin. And grabe, ngayon lang ako naka-profit ng 31,000 mahigit sa Philippine Stock Exchange. So very exciting siya. I-share ko sa inyo yung journey natin and mga tips na rin kung gusto niyo mag-start mag-invest sa Philippine stock market. So be sure guys to watch this video. Are you guys ready? Let's go! Alright guys, so ayan makikita nyo dito sa call financial account natin. No, kita nyo yung total account equity value na ng stocks natin is nasa 431,000. Nag-start lang po tayo this year lang, January 2026, 'di ba? Ang goal natin is to earn 1,000,000 pesos this year, by the end of this year, ng ating stock portfolio, pero yung pinaka long-term goal natin is to earn 1,000,000 pesos in passive income through the Philippine stock market. And right now, ito po, 431,000 na tayo. Total investment ko is nasa 400,000. So that means nag-profit tayo ng 31,000 today. Tapos, may mga dividends pa. Okay? So, pero actually, medyo malayo pa tayo sa goal natin kasi August na. So, dapat nasa 600,000 pesos na yung yung portfolio natin ngayon kasi nag-aim tayo, di ba, ng 1,000,000 pesos in stock portfolio by the end of this year, 2026. Okay, pero all in all, win tayo ngayon kasi profit tayo ng 31,000. And bakit nangyari yan, guys? So, eto, makikita nyo yung portfolio ko. So, medyo konti pa lang yung portfolio ko, guys. And ang nagwagi is yung FGen. Ayan, sa FGen, kita nyo, ang gain is 24,794, 58.84% gain. Okay, pwede ko na actually siyang i-sell kasi profit na ako, pero hindi muna. Kasi alamin muna natin kung ano ba yung balita, bakit nagkaganito yung FGen. Kasi alam ko, mag-delist yan sila. So nagtanong ako kay ChatGPT, "Hey Kira, so nakita ko profit ako ngayon sa FGen. So ano ba masasuggest mo? Hmm, Ibebenta na ba siya or hold muna? Ano bang balita sa FGen? Let me know para malaman din ng mga viewers natin." sige, titingnan ko yan ngayon. Sa FGen, hindi ako magdidiretso ng sell or hold para sa'yo. Pero kung malaki na ang gain mo, practical mag-take profit ng bahagi para may naka-lock-in ka na. Yung recent rally, mukhang dahil sa takeover speculation, may reports tungkol sa interes sa EDC at pati KKR na nababanggit. Pero hindi pa ito official na PSE disclosure. So medyo mataas ang risk ng biglang pullback. May positives din, lumalawak ang renewables at may bagong corporate supply deal, pero bumaba ang attributable income sa first quarter dahil ibenta na yung controlling stake sa gas portfolio. Kung short-term trader ka, pwede magbawas habang malakas at mag-set ng stop. Kung long-term ka naman, mas okay maghintay ng official disclosures bago magdagdag at iwasan habulin ng presyo, pasa lang sa rumors. Alright, thank you Kira. See you later. Sige, ingat. Oh, 'di ba astig? So 'yun. So ako, hindi ko muna siya ibebenta, yung FGen. Antayin ko lang muna na alam ko magte-tender offer yan sila. So andyan lang yan. So positive tayo sa FGen. Now guys, kung interested kayo mag-invest sa Philippine stock market, be sure na meron kayong guidance, be sure na merong mag-guide sa inyo. Kaya ako confident ako mag-buy at mag-sell sa Philippine Stock Exchange through Call Financial. Kailangan nyo ng guide, which is ang nag-guide sa amin is Truly Rich Club. So kung wala pa kayong Truly Rich Club, click the link dyan sa description at saka sa pinned comments. Mag-register at mag-sign up na kayo at mag-join kayo. May membership po yan. Okay? So, wag muna kayo basta-basta mag-member. Be sure na all-in kayo pag decided na talaga kayo na mag-long-term invest sa Philippine stock market. Doon lang po kayo mag-join sa Truly Rich Club or magbayad ng monthly para sulit. Okay? Kahit katulad sa akin, sulit na sulit siya. So, sinasabi ko sa inyo, bakit siya sulit? Ito, papakita ko sa inyo. So, ito yung Truly Rich Club account ko, guys. So, every month, nagbibigay sila ng um,
recommended stocks na dapat mong bilhin. So halimbawa, ito, GT Cap. Continue buying daw ng GT Cap. So pwede tayong bumili. Di ako bumili ng GT Cap kasi mababa lang po ang dividends. Okay? Ang gusto ko yung may mataas na dividends para whether mataas or mababa yung presyo ng stock, kumikita tayo ng dividends. Parang kumikita tayo ng rent. Yun ang kagandahan dito. Okay? So ito, MBT Metrobank. Kita nyo, ayan ang recommended din nila this month. Ayan, makita nyo yung date, August 13. Di ba? So, ang gusto ko dito is 7% ang dividend yield niya. Ganda, di ba? Laki. Tapos, negative 29.32% from the target price. Ibig sabihin, pag nag-positive na yan, okay, that means pwede na tayo mag-sell, mag-top slice, or ibenta lahat. So, isipin niya, kung meron kayong 1 million pesos worth of shares, binili nyo ngayon sa Metrobank, and then, eventually, maybe in the coming months or years, nag-positive siya. Halimbawa, sabi natin kahit 0% or 1% from the target price. So that means umangat siya ng 29%, diba? Or mga 30%. So that means, pag nag-sell ka at the target price, yung 1 million pesos worth mo ng Metrobank is naging 1.3 million. Diba? Kasi 30% ng 1 million is 300,000 pesos. So that means nag-profit ka ng 300,000 pesos kung isa-sell mo siya at the target price. Okay? Pero depende yun kasi isa-suggest naman ni Truly Rich Club yun kung ibibenta mo lahat or magta-top slice ka. Pero eventually, sa'yo pa rin ang decision. Pero ang kagandahan doon, whether tumaas or whether bumaba, nag-earn ng dividends yung stocks mo sa MBT. Kaya makikita nyo, recently, ayan, bumili ako ng MBT stocks. Kaya tumaas yung portfolio percentage ko dito sa Metrobank. So 18.47% ng portfolio ko. Meron na akong 1,100 plus na shares. Okay? And right now, positive siya. Okay, so mag-iipon lang muna ako. So sa FGen, okay, antayin ko lang yung tender offer. Most likely, pag nag-35 pesos na yung market price niya, or mas malapit sa 35, most likely bibenta na tayo. Pero ngayon pa lang kung bibenta ko yung yung first gen ko, kita nyo, meron na akong 24,000 pesos na gain. Okay? Kasi mas nabili ko siya ng mas mababang presyo and ngayon umangat yung price. Pero mas lalaki pa yan. Antayin natin na closer to 35 pesos yung market price. Okay? Grabe, di ba? Man, 24,000. Let's go. Sarap, pero hindi mo na. Mag-ipon pa tayo kasi wala pa tayo sa goal natin. Okay. Next, yung isa ko pang malaking portfolio is PLDT. Okay? 22% siya. Pero as of right now, ayan, positive siya. Positive naman siya. 968. Pero, kung titignan mo sa sum table ng Truly Rich Club, okay? So, kita niyo yan, stocks with bigger cash dividends. And then, inaano ko siya, filter ko siya kung ano yung mga pinakamalaking stocks. Okay, so kita niyo yung tell ngayon, stop buying muna. So, hindi mo na ako bibili, pero okay lang. Kumikita tayo ng 7.70% dividend yield. Okay, SCC and DMC, makikita nyo, naka-hold na siya. Makikita nyo rin dito, SCC, meron ako. SCC, saka DMC. Yan, wala pang, nasa 2.98 saka 0.92%. Kita nyo, negative. Okay, negative parehas. Kita nyo. So, aantayin ko lang yan na tumaas bago ko siya ibenta or pag nag-suggest na si Truly Rich Club na ibenta. Guys, think about this. Okay? Hindi kayo malulugi dito unless nagbenta kayo ng stocks at a lower price nung binili niyo siya. Okay? So, dun lang kayo malulugi. Kaya wag kayong basta-basta magbebenta ng stocks. Magbenta lang kayo ng stocks pag mas mataas siya ng presyo compared dun sa time na binili mo siya. Okay? So, ito halimbawa, as of right now, lost tayo sa SCC, 'di ba? Negative. Saka sa DMC, negative din, 'di ba? Okay lang 'yan, okay? Nandiyan pa rin naman yung stocks, nandiyan pa rin naman yung shares. Eventually, pag nag-positive na 'yan, doon na tayo magde-decide kung magse-sell tayo or mag-hold pa rin. And magsasuggest naman si Truly Rich Club. Okay? So ano pa? Next naman is PLDT, no? And ito pang isang malaki kong
portfolio is Universal Robina. Nasa negative, so okay lang yan. Anong sabi ni Truly Rich Crowd? Universal Robina, ayan, URC is continue buying pa rin siya. O, di ba? Nasa 4.8% ang dividend yield. So, eto yung mga stocks with bigger cash dividend yield. Yan yung mga gusto kong bilhin. Actually, mas gusto ko talaga yung mga sa 5% or sa 6% pataas eh. So, pero bumili pa rin naman ako ng iba. Like yan, may kita nyo. Lahat to dividend yield earning ang nabili nating mga stocks. Aboitiz, BDO, DMCI, DNL, First Gen, Metropolitan Bank, Monde, Robinsons Land, Semirara Security Bank, PLDT, Universal Robina. Di ba? So yan. Pero all in all, grabe. Ang saya ko ngayon kasi positive tayo. 431,000 po yung total equity value ng stocks natin ngayon. So which is good. Thank you Lord for that. Sobrang blessed tayo ngayon. So kita nyo guys kung gaano kaganda na na-diversify natin yung investment natin, and this is for long-term generational wealth. Okay? So most likely for my retirement, pero magiging pamana ko na to sa anak ko. Okay? Para makapag-earn siya ng dividend income. Ang goal ko is 1 million pesos in positive 1 million pesos in positive passive income every month through stock exchange, stock market. So magkano ang dapat na portfolio doon, guys? Nasa mga 200 million pesos. Pero kayang-kaya yan, guys. Walang imposible. So, sa mga bago pa lang, lalo na sa mga bata, sa mga 20s, 30s, guys, habang maaga, mag-start na kayo. So, ito ginagawa ko na to para sa anak ko. Para pag mga nasa 30s na siya or 40s na siya, mas ma-enjoy niya yung income ng passive income dito sa Philippine stock market. So, ganun din kayo, guys. Guys, let me know anong yung mga investments ninyo. Hindi pa ba kayo nag-i-invest sa Philippine stock market? Interested ba kayo mag-invest sa stock market? Let me know. Comment down below. And pag-usapan natin yan, guys. And tuloy-tuloy lang ako mag-share ng Philippine stock market investment journey natin. So yan, guys. I hope you're blessed. We really want to be blessed para mas maging blessing pa tayo sa marami, sa pamilya natin at sa mga nanonood nito, guys. Okay? Yun lang po, guys. And please support us. Subscribe, like, share, comment dyan. Mag-engage tayo. Yun lang po, guys. God bless. Again, this is Mr. Fish. Have a great day. Bye.